May sasakyan dito oh, bumangga sa poste. Wala nang gulong. Ay, wasak talaga siya. Oo nga pala, nagpalipad tayo ng drone. Grabe, ang ganda ng mga bundok doon. May mga patulis-tulis na gano'n, no? Tapos, doon sa ilalim ng mga patulis na bundok, may nakita tayong parang kulay white na siguro may nagmimina doon. Ay, ito, umuusok. Umuusok, kuya! Tignan nyo to guys, oh, nawala siguro ng preno to. Binangga na lang sa pader. Grabe, dami laman, no? Isipin nyo naman, no? Yung driver side talagang wala na, wasak na. Nakakatakot, oh, tignan mo, umuusok yung mga gulong nila. Sa ating nakaraang adventure mula Tarlac papuntang Bicol Region ay dumaan tayo sa Old Zigzag Road ng Atimonan, Quezon. Napansin din natin na halos lahat ng nanggagaling sa Maynila na papuntang Bicol or mga galing ng Bicol papuntang Maynila ay dito dumaraan. Sa loob ng maraming taon, ang lumang Zigzag Road o Bitukang Manok ang tanging daan patawid ng bundok sa Atimonan. Pero dahil sa panganib at traffic, isang bagong kalsada ang isinulong. Sa videong ito, aalamin natin kung bakit nga ba mas pinipiling daanan ng mga motorista ang Old Zigzag Road at kung ano-ano nga ba ang makikita sa bagong diversion road or kilala rin bilang New Zigzag Road. Gaano nga ba ito kahaba at totoo nga ba na mas ligtas dumaan dito? Tara, samahan niyo ako sa ating panibagong adventure dito sa Atimonan, Quezon. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Ito ang kanilang munisipyo. Munisipyo ng Atimonan. What's up guys? Good afternoon po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Lumutan, Atimonan, Quezon. Dito sa may NPQ Beach Resort. Galing po tayo ng Bicol, so pauwi tayo ng Tarlac. Ayan, nagpahinga muna tayo dito sa mga kubo ni na sir. Palandalian. Para inaantok kasi tayo. Nung papunta tayo ng Bicol last week, dumaan tayo sa may Old Zigzag Road or kilala rin bilang Bitukang Manok ng Quezon. So sa video na to, dadaanan naman natin ang diversion road mula dito sa Atimonan, Quezon papuntang Pagbilao. So aalamin natin kung bakit nga ba ginawa ang kalsada na ito. Mas ligtas nga ba kayang dumaan dito kesa sa Old Zigzag Road? Bakit hindi na ito dinadaanan ng ibang motorista? At gaano nga ba kahaba ang kalsada na ito? So tara, samahan nyo ako guys. Puntahan natin ang diversion road mula Atimonan, Quezon papuntang Pagbilao. Let's go! May mga kasama tayo dito. Kamay kayo, kamay. Sama kayo. Oh, ayan oh. Oh, ito yung bilang po kita Atimonan. Ano kaya to oh? Meron may mga arko dito oh. Ang galing. Ang ganda tignan. Ito simbahan nila, ang ganda guys. Gawa sa bricks. Church of Atimonan. Ang ganda. Tapos dito kompleto, may mga ATM machine, may bangko, may 7-Eleven, kompleto dito. Munisipyo ng Atimonan. Wala na dito. Sarado na yata doon. Pwede kaya pumunta doon? Gusto ko makita yung dulo eh. May bridge pala dito sa dulo. Ayan oh. Wala palang daan dito. Ang laki ng agila. Ganda ng tulay oh. Makulay siya. Tapos may nakalagay dito, welcome Barangay Caridad Ibaba. Picture muna tayo. May daan naman pala dito eh. Dito na tayo dumaan para makita natin kung anong meron dito. Sa kaya papunta yung diretsyon na yun.
Saan tayo napadpad? Wala, bundok yata dito. Bundok yata dito guys. Bakit tayo ngayon? May dumadaan naman na motor. Buti naman. Uy, sarap ng hangin dito sa bundok. Saan na kaya tayo napunta? Wait lang, tabi ko. Check natin yung mapa. Kailangan ba natin bumalik? Hindi, diretso natin dito. Tignan natin kung ano makikita natin. Pero ang ganda dito, bundok-bundok oh. Look before crossing. Oh, may rough road pa oh. Saan kaya papunta yon? Kuya, may daan pa po dito? Pag diniretso ka, papuntang highway. Hindi, ano ka? Kakaliwa ka, huwag kang didiretsyon pa ganun. Rapro doon, tuloy ang diretsyo yung kakaliwa ka sa tulay. Pwede po akong duman doon? Pwede rin. Sige po, salamat po. Pag didiretsyon sa ano, may kakaliwaan doon. Babalik niya, yan ang dagat pa ganun. Sige po, thank you po. Uy, ang ganda ng ano oh, sunrise. Wow. Ayan po, nagdora-dora na naman si J4. Saan kaya papunta yun? Saan kaya papunta yun? Parang gusto ko puntahan eh. Nakalagay dito, Caridad, ibaba, Baluguhin, Sokol Road. Dead end siya. Ang ganda kasi, puro bundok eh. Oh, parang tinatawag tayo ng bundok. At tinatawag na tayo ng bundok. Oh, oh, oh. Ay guys, oh, may ano dun oh. Parang may ginagawa silang kalsada. Ganda dito. Oh, ayun. Ayun, pwede pala tayong dumaan doon. Ayun yung rough road na sinasabi ni Kuya. Ito yung ilog. So ayun, nagpalipad tayo ng drone. Nakita natin, pag diniretso mo pala to, pero silang ginagawang daan. Paakyat siyang ganun oh. Paakyat, tapos pagdating doon sa taas, hinati nila, biniyak nila yung bundok. Meron siyang pag ganyan oh. Ayan, pakita ko sa drone shot. Pero ang ganda. Saan kaya papunta yun no? Pwede na kaya daanan yun? So susunod, balikan natin to, tignan natin. Subukan natin puntahan yun. Tignan natin kung ano meron doon. Nakikurious ako kasi makita mo puro bundok eh. Feeling ko maganda yung view doon. So tara. Tapos dito pala sa Atimonan, bundok-bundok. Nagpalipad tayo ng drone. Ito na yung highway. Diyan na tayo, kakanan na tayo dyan. Tapos dito sa bandang kaliwa natin, puro bundok siya. Ito, dito, kakanan na tayo dito. Nasa highway na ulit tayo. Ayan, dito sa kaliwa natin, ang gaganda ng mga bundok. Tsaka dito sa harapan, maganda rin. So tara na, punta na tayo ng diversion road. Baka kung saan pa tayo mapunta. Tinapas nila yung bundok dito. Ano kayang gagawin nila dito? Amazing. Sana makabalik tayo dito soon sa Atimonan para maglibot. Explore natin yung mga bundok dito. Ang ganda. Hindi ko napansin to nung papunta tayo ng Bicol kasi papunta tayo doon. Ngayon pabalik tayo. Ang ganda pala. Actually kahit di tayo magpalipad ng drone eh, kahit dito lang tayo sa ibaba, ang ganda na ng view. Ito na pala yung old zigzag road dito sa kaliwa. So dito na tayo mag-start guys. Tignan natin kung gaano kahaba itong diversion road. Ito nakalagay dito, to Manila via Daang Maharlika, diretso. Via old zigzag road, kaliwa. Light vehicles only. So nandito na tayo sa kanto, papasok sa old zigzag road. Ito po sa likod natin. So yung diretso na to, ito na yung papuntang diversion road. At napansin ko dito may statwa. Ang nakalagay dito, the landmark, the legend of Ate Monang. Ipinangalan pala ang Ate Monan kay Ate Monang. Monang is a typical nickname for Simeona. So ngayon, i-reset natin ang ating trip. Ayan, 0 kilometers. Tignan natin kung mula dito kung gaano kahaba ang diversion road, itong bagong kalsada na to na dinadaanan ng mga truck. Tignan natin kung ano makikita dito. At kung meron pa nga bang mga private vehicles na dumadaan dito. Kasi
Kadalasan na dumadaan dito mga bus, mga truck, mga malalaking sasakyan. Nung nag-drone shot kasi tayo, nung dumaan tayo sa Old Zigzag Road, nakita ko to, napakaganda ng kalsada, napakaganda ng view. Bakit siyang gano'n, no? Sa tabi ng bundok. Yung kalsada, nasa gilid siya ng bundok mismo. Kaya binalikan natin ngayon para makita natin kung ano-ano makikita dito. Ayan, oh, puro truck, oh. So may mga tricycle na dumadaan. Hindi ko alam kung pwede yung tricycle. Baka bawal sa Old Zigzag Road, kaya dito dumadaan yung mga tricycle. Ayan, oh, ito yung mga truck na dumadaan. Ay, may wasak na truck dun, oh. Ito, papansin nyo, ayan, puro mga truck. 1, 2, 3, 4 times 2, 8-wheeler. Dito na sila naliligo, oh. May falls dun, oh. Tapos dito may wasak na truck, oh. Ayan, oh. Ay, wasak talaga siya. Ano kaya nangyari dito, no? Hindi naman ganun katarik yung kalsada. Hindi naman siya sobrang paahon. Paakyat siya, paahon siya, pero hindi naman ganun katarik. Madami din pala mga puno dito, katulad dun sa Old Zigzag Road. Bantakay Falls, ay may nakita ko doon, Bantakay Falls. So may falls pala dito. Ayan, oh, taas ng bundok, oh. Merong bundok dito, yung Mount Pinagbanderahan. Nandito sa taas natin yan. Yung Old Zigzag Road actually nandito siya sa likod ng bundok na to, sa taas ng bundok na to. So kung hindi kayo sanay mag-drive sa mga zigzag at matatarik na kalsada, pwede kayong dumaan dito. Ate, pwede mo magtanong? Nagpapalipad kasi ako ng drone. Alam niyo po ba kung saan papunta yung daan na to? Ito po, oh. Ay, ito nga yan. Papuntang Bantakay Falls yan? Papuntang Bantakay Falls. Ah. Ang layo pala niya. No? Layo. Mga ano po yun? Mga 5 5 kilometro. kilometro? Natarang po daan po. Ah, sementado? Opo, sementado po. Tapos 5 minutes na lakad lang po. Nandun ka na sa falls. Nasa falls na. Ah, balikan ko nga yan. Mukhang maganda yung daan, oh. Puro bundok. Sa may trapikan. Thank you po, thank you. Ayan, oh, shout out kina Sir, oh. Kaway kayo, kaway. Pero ang ganda ng mga bundok dito, parang ano sila, bato-bato. Ito, may nasiraan din na van dito. Tapos makita nyo yung mga truck dito, halos gumagapang na lang, oh. Ano kaya ang dala nito? Mga uling. Sir. So yung daan pala dun sa ibaba na nakuha na natin ng drone, papuntang Bantakay Falls pala yun. Parang maganda dun, ah. Makita mo nasa ilalim siya, tapos may bundok sa kanan, tsaka dito sa kaliwa yung bundok na to. 5 minutes lang daw yung lakad mula sa kalsada. May mga lubak-lubak din dito, pero hindi naman ganun kalala. Mamaya tignan natin, baka mas malala dun. Mga bus, ayan, dito rin dumadaan. So ngayon, ito, dumadaan tayo ngayon sa gitna ng bundok. Ipakita ko sa drone shot na ito, pumasok na tayo sa bundok. Oh, di ba? Ang ganda. Ang presko dito.
So nakaka 3 kilometers na tayo. Yung Old Zigzag Road is nasa 5.7 yata kilometers. Tignan natin dito kung gaano kahaba ito. Check brakes. Mukhang pababa na to. May mga tindahan din pala dito. Ayan o, may mga sari-sari store. Pero wala pa akong nakita kainan. May mga tricycle din na dumadaan dito. Bus. So tingin ko mas ligtas nga talaga itong daanan kaysa sa Old Zigzag Road. Kasi yung Old Zigzag Road, sobrang talim ng mga kurbada doon. Tapos matarik. Dito hindi siya ganun katarik. At maluwag din yung kalsada. Ayan, dito banda 4 lanes na siya. At maganda rin yung view. Ayun, may kainan doon. May kainan din pala dito. Ito may nasiraan na bus, oh. DLTV. May mga nakatira din pala dito. Ay, may mga bahay-bahay, oh. Mukhang may eskwelahan din dito kasi ayun, oh, may mga naka-uniform na bata. Dahil mama daw. Eto Bantakay Falls. Ayun, doon pala yung daan niya. So dalawa yung daan niya kasi kaninang sa bandang unahan may nakita na tayong signage na nakalagay ito Bantakay Falls. Tapos dito banda meron din pala siyang daan. May sasakyan dito, oh, bumangga sa poste. Anong sasakyan kaya to? Ayan, oh. Wala nang gulong. Ano kaya nangyari dito, no? Ang haba ng mga truck na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakaka 5.4 kilometers na tayo. Reduce speed now. Oops, ito madami lubak to. Madami mga truck na nakatambay dito sa gilid. Silipin nga muna natin yung view dito. Wow, ganda pala, kita mo yung dagat dito. Ganda rin pala ng view dito. Ayan, oh. So kaya banda dito yung Bantakay Falls, no? Ganda, daming puno. Tapos dito may tindahan. Parang gusto ko magkape muna, ah. Ito yung view dito. Taas. Kain muna tayo, merienda. Ito, magkape muna tayo. Shout out kina ma'am mo. Hey. Nasa part na tayo ng pagbilaw pala. Sa amin naman, yung mga ganito, binabalot nila sa dahon ng niyog. Dito, dahon na saging. Tapos habang nagkakape tayo guys, ito may nakita tayo dito. Nagbebenta din sila ng Mickey Lukban, Pansit Habhab. Tsaka yung Pansit Bato na nakita natin sa Bicol. Bye! Si Lara, tsaka si ate Evan, tsaka si Lara, tsaka ikaw Maxine, no? Ang ganda ng pangalan, parang anak ni Francis Emma. Eto guys, so habang nakatambay tayo dito nagkakape, eto, pansin ko talaga puros mga malalaking truck yung mga dumadaan dito. Yan, oh, ang haba niya, no? Sige na kuya, tinanong natin kung bakit sila dumaan dito. Gusto lang daw nila subukan. Mas safe daw dito. Mas feeling nila safe dito kuya, no? So mas gusto nyo po dito dumaan. Oo, dito. Sa susunod, dito rin po kayo dadaan. Taga saan po kayo, sir? Bato. Bicol pa. Galing din ako Bicol. Saan po kayo pupunta niyan? Quezon City. Quezon City. Kung gusto nyo ng mas safe at ayaw nyo ng mga zigzag at matatarik na kalsada, dito kayo dumaan sa diversion road. Mas safe. Mas malapad pa yung daan. Yun nga lang, makakasabayan yung mga malalaking truck. Pero okay lang kasi hindi naman nagta-traffic dito eh. Kahit madaming mga truck. Kuya, salamat ha! Salamat po! So, lagpas na tayo sa kalahati ng diversion road. Paliparan natin ng drone yung part dito para makita din natin yung aerial view nitong kalsada bago makalabas ng highway. Let's go!
Lagpas kalahati na natin itong diversion road. Tuloy na natin ang ating adventure. Tapusin na natin hanggang doon sa labas. Let's go. Sino sir? Robert Macaldo. Robert. OBC driver. Robert Macaldo. Ayun, shoutout kay sir. Bye-bye. Thank you. So, tara na. Oo nga pala, nagpalipad tayo ng drone. Grabe, ang ganda ng mga bundok doon. Patulis, may mga patulis-tulis na gano'n, no? Tapos, doon sa ilalim ng mga patulis na bundok, may nakita tayong parang kulay white na siguro may nagmimina doon. Hinahanap natin yung Mount Pinagbanderahan, hindi natin makita. So, pababa na tayo ngayon. So, ginawa itong diversion road para maiwasan ang matarik at delikadong bitukang manok, lalo na tuwing tag-ulan. Dito, makita mo may mga naglilinis ng truck. Ay, ito, umuusok. Umuusok, kuya. Okay lang? Okay lang daw. Umuusok yung gulong niya. Siyempre, mabigat yung dala niya. Tapos pababa, nakapreno yan. Hindi siguro kaya ng engine brake lang. Grabe yung view dito, guys. Tara, hinto muna tayo dito. Parang may mga, ano sila, mga hills sa ilalim, Ang dami. Parang yung nakita natin sa Bicol. At may isla din doon. Pero ang ganda ng mga burol, parang Chocolate Hills yung datingan. Ito, nasiraan din. Siguro yung kanina, yung nag-i-spray ng gulong niya, siguro ano yun, pinapalamig siguro yung preno. Kasi nangyari na sa amin yan ni Tito Dom nung nagpunta kami ng Lake Tabeo. Sobrang tarik, pababa kami, nawalan kami ng preno, sobrang init. Tapos binuhusan namin ng tubig, umusok. Kaya pinalamig muna namin. Ganda, grabe naman. Kita mo yung dagat dito. Tapos makita mo sa ilalim, puro puno. Ayun, daming puno. Anong isla kaya yun, yung nandoon? Slow down, accident prone area. Kung ako papapiliin, mas gusto ko dumaan dito kasi ang ganda ng view. Maganda rin naman sa Old Zigzag Road, kaya lang hindi mo masyado makita yung view. Yung maganda doon, yung view ng mga puno. At presko din. Kasi talagang makita mo na parang kang dumadaan sa gubat. Ang daming puno sa side. Dito marami din puno sa side, pero mas malawak kasi to, mas malapad yung kalsada dito. Ayun, umuusok, Pero dito may lubak-lubak. Ay! Boom! 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 Sige kuya, mauna na kayo. Mahirap kayo magpreno Ay! Tignan nyo to, guys. Nawalan siguro ng preno to. Binangga na lang sa pader. Ayan, mukhang mga ano yung laman yan, mga bote. Laman niya, mga alak. Ang tarik kasi nito, pababa na mahaba. Kuya, ano nangyari dito? Nawalan ng preno? Kasama nyo, nawalan ng preno. Hindi kinaya ng engine brake. Mabigat kasi yung laman, kumusta yung driver pala? Siya yung driver mismo. Bago lang to. Kahapon lang to. Mga 5 PM kahapon. Bago lang pala to. Hindi naman siya napano, kuya? Hindi napilaya, ano? Tama lang dito kasi tumalon siya dyan sa gitna ng kalsada. Tumalon siya. Hindi siya tumalon, dadali siya dito. Oo, may ipit siya sa loob, no? Buti na lang, nakatalon si kuya. Isipin nyo naman, yung driver side talagang wala na, wasak na. Sino kasama niya dito, kuya? Ikaw? Yung bata? Hindi naman nasaktan yung bata? Kinuha ng tatay. Kahit yung bata tumalon din. Ang galing, no? Doon sa taas. Doon pa rin pinatalon yung dalawang bata. Nakakatakot. Tignan mo, umuusok yung mga gulong nila. Ba't umuusok? Sobrang init? May spray yung sa brake truck. Yung mismong truck may tubig, naglalabas ng tubig sa brake. Ang galing pala ng mga truck. Biyaheng Mindanao. Ang layo pa pala pinanggalingan ng mga yan. Kuya, salamat Salamat Ingat kayo.
So kasamaan pala ni kuya yung nagda-drive nito. Kahapon lang daw to, 5 PM. Nawalan ng preno, ginawa ni kuya, pinatalon niya yung dalawang bata na kasama niya. Buti magaling si kuya driver, no? Tumalon, no? Kung hindi siya tumalon, baka wala na siya ngayon, no? Siya na yung nagdesisyon na ibangga na sa pader kaysa maka-aksidente pa siya, no? Kasi pag diniretso niya dyan, pwede siyang makatama sa mga paakyat na mga sasakyan. Oo. Ang mahirap pa doon, kunwari bumangga sa bahay or may masagasaan siya. Oo, yan may bahay pa doon, Yan yung iniwasan niya. Oo, kasi mas malaki babayaran. Bulusok na. Busina siguro ng busina, no? Ayun, salamat boss ha. Thank you. Sayang wala akong sticker eh. Search mo na lang ako, J4. J4. Oo, letter J at saka number 4. Isasama ko sa vlog, no? Okay lang. Anong pangalan mo, sir? Mark. Ayun, salamat kay Sir Mark. Kaway ka muna dito, sir. Thank you. Mawala na ako. Ang galing pala ng mga truck. May sarili pala silang tubig na lumalabas sa preno. Okay, update. Nakaka 8.6 kilometers na tayo mula dun sa kanto ng papasok sa Old Zigzag Road. Uy, ang lilim dito. Ay, bukas yung pinto ni kuya. Binuksan kaya talaga to. Baka malaglag yung laman. Ay, mga saging yung laman nila, Ang daming saging sa loob na kulay green. Pabartikan natin, sabihin natin, kuya, bukas yung pinto. Okay lang. Binuksan talaga. Bakit kaya binuksan? Baka may tao sa loob. So, pababa pa rin po tayo ngayon. So, ayun guys, tingnan natin kung ilang kilometers. Ito yung papunta ng Old Zigzag Road dito sa kaliwa. Ayan. So tingnan natin kung ilang kilometers. So ayon dito sa ating dashboard, saktong 10 kilometers siya mula doon sa kanto ng Old Zigzag Road hanggang dito palabas. So halos doble siya, no? Kasi yung Old Zigzag Road is mahigit 5 kilometers lamang siya. So ito halos doble. Pero 4 minutes difference lang siya ayon kay Google Map. Kasi mas mabilis nga naman yung daan dito, mas mabilis ka makakapag-drive dahil mas malawak, mas malapad yung kalsada at mas konti ang mga liko. Hindi katulad nitong Old Zigzag Road is talagang madami siyang liko-liko. Kaya kahit 5 kilometers lamang siya, hindi ka naman makakapagmaneho ng mabilis dahil nga ayun, delikado dahil sa tarik ng kalsada at dahil sa sobrang liko-liko niya. Oo nga pala, Pagbilao na to, Pagbilao, Quezon. So I guess dito na natin tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga nanood at syempre, kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At hit na rin yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Malayo-layo pa tayo. 5 to 6 hours pa to. 269 kilometers hanggang Tarlac. Salamat ulit sa panonood. Mag-iingat po palagi. God bless and ride safe always. Ciao!